So, dyan po sa 1 Timothy chapter 4. At ang pamagat po ng sermon po, meron tayong sermon sa invite sa bulletin po natin, meron tayong place po saan po pwedeng lagay yung mga notes po ninyo para po sa sermon. And ang topic or ang topic na gusto ko pong ipakita sa inyo ngayong araw po ito ay patungkol po sa pagbabasa ng Bible. Okay? Bakit natin kailangan basahin ang Bible? Okay? And ang verse na gusto ko pong pagtuunan po natin ng pansin is yung dun po sa 1 Timothy chapter 4. So verse number 13, sabi po na, "Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine." Now si Timothy po mga kapatid, ay isa po sa mga batang pastor na tinrain po ng Apostol Pablo para po sa ministry. At sa 1 Timothy chapter 4, may mga ilang konsepto po na binibigay po doon. And in particular, sa bandang dulo, sabi po ni Apostol Pablo na itong mga bagay na to, especially dun po sa verse number 11, sabi po doon, "These things command and teach." Tapos yung pagkatapos po ng verse po na yon, nabigay po siya ng ilang mga pointers, okay, kay Timothy, okay, bilang isa protege niya sa ministry, bilang sa tao, or bilang isang pastor na tinitrain po ni Apostol Pablo. At sabi po doon sa verse number 12, isa po sa mga bilin po ni Apostol Pablo kay Timothy, sabi niya po doon, "Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity." So, ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, na wag na daw hayaan ni Timothy na merong mangkutya sa kanyang kabataan. Okay? And the reasons kung bakit ganon is sapagkat si Timothy po ay isang batang pastor. Okay? So, isa po siyang batang preacher, at kung titingnan po ninyo, no, kapag karamihan, especially sa isang church, parang ang natural thinking po kasi natin, na kapag ikaw bata pa, parang konti pa lang yung alam mo. Right? Kapag minsan nasa soul winning ka, right, at kinatok mo yung isang pinto, tapos matanda yung lumabas, parang ang usually na sinasabi nila sa'yo is, mas marami pa nga akong alam sa'yo tapos ako tuturuan mo tungkol sa Bible, right? Kasi yun ang natural na reaction ng mga tao, na tinitingnan nila usually yung pagiging, yung edad ng isang tao bilang basihan ng kanyang kakayahan na makapagturo ng salita ng Diyos. So, binibilin po ni Apostol Pablo kay Timothy ay huwag niyang hahayaan na merong mangutya dahil siya ay isang bata o dahil siya ay kabataan. Okay? At sabi niya na kailangan maging example kayo or maging example ka ng mga mananampalataya ayon sa, number 1, sa salita, sa pamumuhay, okay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, at sa kadalisayan. Okay, so yun yung example ni Apostol Pablo. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Kasi gusto ko maunawaan ninyo mga kapatid na hindi po at dark si Timothy, or hindi parang walang question kay Timothy na paano ko gagawin to, Apostle Paul? Okay, kasi sabi na ang bilin ni Apostol Pablo, huwag mong hahayaan, okay, na mayroong mangutya dahil bata ka. Pero hindi rin sinabi, kasi yung bilin na yon, baka isipin ninyo, paano nga ba gagawin ni Timothy yun, di ba? Kasi paano niya patutunayan na hindi siya bata sa pananampalataya? And nagbigay siya ng isang punto doon, ang sumunod na verse, ang sabi doon sa verse number 13, "Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine." So gusto ko makuha ninyo mga kapatid is para hindi kayo ikutya o kayo sa pagiging bata ninyo. Okay? And by the way, yung bata po, it's not even, marami tayo, may kasabihan tayo, di ba? Yung kabataan is only at your heart, right? So kahit 40 years old ka, kung feeling mo bata ka pa, okay, so it's up to you, okay? So, wala po tayo but the thing is, kung may mangungutya sa inyong matanda, so bata ka pa, wala ka pang alam, paano mo, sabi niya, ang tanong is, paano ninyo panutunayan na hindi kayo bata? Ano sabi ni Apostol Pablo, para magawa ninyo yun, kailangan ninyo magbigay pansin, number 1, sa pagbabasa, right? At pag sinabi niyang pagbabasa, hindi yung pagbabasa ng comics or ng nobela or something like that. Okay, sinasabi niya na kailangan ninyo magbasa ng salita ng Diyos. So, doon ka kailangan mag-focus, Timothy, na magbasa ka ng salita ng Diyos, okay, na kailangan mong mag-focus sa exhortation or sa pagpapahayag, at kailangan mo mag-focus sa doktrina. Okay, so till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Tingnan niyo po yung verse number 14. Sabi ni Apostle Paul, "Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy
with the laying on of the hands of the presbytery. So sabi ni Apostle Paul kay Timothy na huwag niyong hahayaan, okay, na mawala sa iyo yung regalo na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng pag-lay on of hands of the presbytery. Okay? Na gusto ko rin manawalan yung mga kapatid na ito po ay patungkol doon sa fact na ordained minister si Timothy. Okay? Siya ay isang pastor. And I believe na ang isang pastor, mga kapatid, hindi po ito parang yung Power Rangers na bigla silang binigyan ng kapangyarihan. Okay? Pero I believe na kapag ikaw ay isang ordained minister, binibigyan ka ng special na kakayahan ng Panginoon na makapagpahayag ng salita po ng Diyos. Na maaari si Timothy meron ng gift of prophecy, marunong na siya mag-preach, okay? Or magaling na siya mag-preach, so to speak. Pero kapag ikaw ay naging pastor at ikaw ay nilay on of hands para ma-ordain sa isang posisyon na katulad nun, I believe na nagiging mas magaling or mas maganda pa yung kakayahan mo na mag-preach. Okay? Tingnan niyo po yung mga pastor na karamihan po ay pinapollow po natin sa internet, right? Like, maririnig nyo sila na mag-preach before, okay, at i-compare niyo sila sa pag-preach nila ngayon, and masasabi niyo na mas magaling sila mag-preach ngayon ever than before, kasi I believe na isa sa mga bahagi po nun ay yung kasama yung pag-lay on of hands nang siya ay i-ordain as pastor or something like that, okay? Now, kaya sabi ni Apostle po, huwag mong kakalimutan yung regalo mo. Verse 15, sabi po, meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Then verse 16, sabi po doon, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. So sabi ni Apostle po, ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan mong pagnilay-nilayan ang mga bagay na ito, ay kailangan mong iligtas ang iyong sarili. Okay, hindi dahil sa mapupunta ka sa impyerno kapag nagturo ka ng something na hindi na pero ang sinasabi ng Bible, yung save po doon ay maliligtas mo sa kapahamakan dito sa lupa. Hindi lang yung sarili mo, okay, kundi pati yung mga tao na nakikinig sa inyo. Okay? So, ano yung ugat ng mga bagay na kailangan nyo gawin doon? Again, ang bottom line, kung paano nyo magagawa yung mga bagay na yun, sabi ni Apostle Paul, kailangan niyo mag-focus sa tatlong bagay. Reading, exhortation, and doctrine. At patutunayan ko sa inyo ngayong araw po ito, mga kapatid, na ang mabuting doktrina, okay, ito po yung unang punto po natin, na ang mabuting doktrina ay nanggagaling sa pagbabasa po ng salita po ng Diyos. Okay? And then, punta po kayo ng Hebrews chapter number 5. Okay, Hebrews chapter number 5. Okay, sapagkat, ang dahilan ko kung bakit tayo nagtipon-tipon sa bahay po ni Brother Joseph po ngayong araw po ito, ay dahil lahat po tayo nag-desire na magkaroon po ng isang church dito po sa Cavite. Okay, hopefully yun po ang goal po natin, at hopefully ma-realize po natin yun within this year or next year. Okay, pero ang dahilan po kung bakit po tayo nandito is kasi gusto po natin magkaroon ng isang church dito sa Cavite. Ang question, bakit natin kailangan ng church dito sa Cavite? Is kasi ang dahilan, at marami sa atin makakapag-testify nito, dahil yung doktrina natin sa mga luma nating churches ay hindi tama. Right? Yung salvation ay mali, yung tinuturo galing sa Bible ay mali, at yung and things like that. Okay, now, isipin niyo yun, okay? Yung pastor na nagtuturo doon, okay, sa tingin nyo ba nagbasa na siya ng Bible or nakapagbasa na siya ng Bible? Okay? Kasi sa amin, okay, sa dati namin church, hindi binibigyan ng emphasis ang pagbabasa ng Bible. In fact, sabi ng pastor namin dati, hindi natin kailangan magkarerahan tapusin yung buong Bible para basahin. Okay na tayo magbasa ng one chapter ng Proverbs every day rather. Okay, tapos balikan ng 31 days, kasi di ba 31 days and 31 chapters yung Proverbs. So isang chapter, isang araw, tapos pagkatapos mo ng chapter 31, okay, kasi yun na yung 31 days ng buwan, balikan na naman ulit sa Proverbs 1. Okay? At yun lang ang basahin mo sa buong buhay mo, okay ka na daw as Christian. Okay? So, isipin niyo yun. Okay? Isipin niyo yung konsepto na yun. Okay? Kasi here's the thing, maraming mga pastor, okay, I believe, dito sa Pilipinas, hindi sila nakapagbasa ng Bible. Or hindi sila nagbabasa ng Bible. Okay? And yun yung gusto kong ipakita sa inyo na ang correlation na yun, dahil ang dahilan kung bakit pangit or hindi maganda yung doktrina na tinuturo sa mga churches na to is dahil mismo yung mga tao or yung pastor na yon hindi sila nagbabasa ng Bible.
Okay? So, ang nangyayari, tinatanggap nila kung ano yung mali. Okay, where in fact, hindi dapat ganon yung maging establishment natin or yung hindi dapat ganon ang proseso sa isang simbahan. Na dapat, ang priority ng bawat isa, hindi lang ng pastor, okay, I understand, binigay yung commandment till I come, okay, give attendance to reading kay Timothy, pero ito po ay bahagi ng salita po ng Diyos at lahat po ito ay para po sa atin, hindi lamang po para kay Timothy. Na kailangan natin basahin ang salita po ng Diyos. Tingnan niyo po sa Hebrews chapter number 5, tingnan niyo po sa verse number 11. Of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when, verse 12, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga tao sa Book of Hebrews, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Hebrews is dapat kayo na yung nagtuturo. Okay? Kayo na dapat, yung mga taong tumatayo, marunong magturo ng salita po ng Diyos. Ang problema, sa panahon na dapat kayo na ang mga nagtuturo, kailangan nyo pa na merong magturo sa inyo. Okay, sabi niya doon, you have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God. At sabi ni Apostol Pablo na instead na ipakain ko na sa inyo itong mga meat of the word or itong mga malalalim na konsepto ng Biblia, hindi tayo makamove on kasi ang kailangan nyo pa rin hanggang sa ngayon ay gatas. Okay? So, anong sinasabi ni Apostol Pablo? Ito, kayong mga taga-Hebrew, kailangan ninyong maging proficient, kailangan ninyong maging magaling sa paghawak ng salita ng Diyos kasi kailangan na ninyong makapagturo. Bakit? Kasi para makapagturo kayo, okay, kailangan ninyong merong kinakain na rin na salita. Ibig sabihin, hindi na rin kayo batang Christian, hindi nyo na kinakain yung gatas. O hindi nyo na iniinom yung gatas. Okay? Kasi sabi ng Bible, kayo na dapat yung kumakain ng mga karne. Dahil kayo na dapat yung natuturo. Okay? And again, kung ikaw ay nagtuturo, dapat malalim na yung kaalaman mo sa Bible at lalalim yun sa pamamagitan ng pagbabasa po natin ng Bible. Tingnan niyo po, verse number 13. Sabi po doon, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Okay? Kasi tandaan niyo mga kapatid na ang Kristiyano, ang edad po natin, spiritually speaking, okay, hindi po siya nakabase sa kung gano'n na po kayo katagal na Kristiyano. Okay, like for example, I was saved like 10 years ago. Okay, hindi po ibig sabihin na 10 years old ang Christian life ko or 10 years old yung new man ko, okay, or something like that. Okay? Ang basehan po ng pagiging ng edad, so to speak, ng spiritual life po natin ay nakabase sa kung ano na ba yung kaya natin gamitin sa salita po ng Diyos. Okay? So may mga possible na mayroong mga Kristiyano na mukha ng 40 years old tingnan, pero spiritually speaking, zero pa lang sila kasi kung kakasave nga lang naman nila last week or kahapon, malamang baby pa lang sila. Okay? So, hindi po yun basihan. And kasi sabi ng Bible, paano mo malalaman na ikaw ay isang bata kung ang alam mo lang sa salita ng Diyos ay puro gatas. Okay? Sabi ng Bible, verse 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by the reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ano sinasabi po ng Bible? Na yung yung karne o yung strong meat ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, ito ay nararapat lamang sa mga tao na full of age. Or ibig sabihin, yung kaya nang kumain. Okay? At pansinin niyo yung sabi po doon sa bandang doon, sabi doon, who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ano po sinasabi ng Bible? Itong mga tao na to, dahil sila ay matanda na sa pananampalataya, marunong na silang ma-discern, makakakita na sila nung mga kung ano yung tama at ano yung mali. Okay? Kaya bumabalik yun sa gusto ko ipakita sa inyo na ang isang church, kapag hindi nagbabasa yung pastor ng Bible, okay, number one, paano siya susundin paano magbabasa yung mga miyembro ng Bible kung yung mismo pastor hindi siya nagbabasa ng Bible, right? But, more importantly, na yung kapag ang pastor hindi nagbabasa ng Bible, hindi rin magiging maayos yung doktrina ng church kasi hindi niya kaya na i-discern kung ano yung mabuti at ano yung masama.
Kasi spiritually speaking, kung save man yung pastor, okay, definitely kung hindi siya nagbabasa ng Bible, siya ay baby in Christ. Siya ay baby in Christ. So wala siyang kakayahan na makapag-discern kung ano man yung sasabihin sila. Punta po kayo ng Matthew chapter number 12. Sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Wala pong masama na maging batang Kristiyano, wala masamang maging baby Christian, pero sabi po ng Bible, kung ikaw ay baby Christian, sabi ng Bible, you have to desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ang isang objective po ng isang Kristiyano, kung ikaw ay baby Christian, ay dapat i-desire mo na ikaw ay lumago sa pananampalataya, ikaw ay lumago sa iyong buhay pananampalataya, and ang magagawa mo sa pamamagitan, sabi ng Bible, dapat mong naisin ang gatas ng salita ng Diyos. Okay? Now, here's the thing about reading the Bible. Okay? Yung 66 books of the Bible, hindi po lahat 'yon madali. Okay? Like for example, pag binasa mo yung Genesis 1, kapag nagsimula ka sa Genesis 1, okay, paano sabihin mo yung Genesis 1 simple, right? Genesis 2 simple, Genesis 3 madali lang. Okay? Pero pagdating mo sa Genesis chapter 6, okay, maaaring mahirapan ka na kasi hindi mo na maintindihan kung ano ba ibig sabihin ng there were giants in those days and yung mga ganung bagay, okay? And here's the thing, nung last week, sinabi na rin ni Brother Slack sa preaching niya na hindi mo kailangan mag-stagnant kung nakakita ka ng sobrang hirap na concept na hindi mo maintindihan sa Bible. Okay? Kasi ginagawa na marami, and even kahit ako nung bago ako Kristiyano, nung binabasa ko yung Bible, o yung simula akong basahin yung Bible, kapag mayroong konsepto na mahirap intindihin, okay, pinipilit kong intindihin, and then nag-stack up ako doon sa book of the Bible na yun. Where in fact, po pwede kong gawin na dire-diretsoin ko na lang yung pagbabasa, and sa susunod ko na pagbabasa, mas meron na ako kaalaman para matutunan ko, para maintindihan ko kung yung konsepto na yun, kung ano man yung konsepto na yun na hindi ko maintindihan kung yung paano. Kasi here's the thing, okay, meron tayong iba't ibang estado ng buhay, pananampalataya, okay, or ng buhay dito sa mundo ko. Maaaring ngayon masaya ka, and dahil yun ay mga kapatid nakaka-apekto sa pagkaunawa mo ng Biblia. Okay? So maaaring ngayon isang bagay na to ay mahirap para sa iyo, pero kung magtutuloy-tuloy ka sa pagbabasa ng Bible, maunawaan mo na yung bagay na yun ay paunti-unti, sabi ng Bible, line upon line, precept upon precept, here a little, there a little. Okay? Kasi bakit? Kasi hindi po bigla. I mean, imagine ninyo, no? Yung tusan tayo ng Bible yung tusan tayo ng Diyos na magbasa nito araw-araw. Right? So don't expect na simple lang itong Bible na to kasi ang utos ng Diyos ay basahin mo ito araw-araw. Right? Pero anyways, nandiyan kayo sa Matthew chapter number 12. Okay, pipigyan ko kayo ng pangunawa. Kasi again, ang una kong punto na gusto ko maunawaan ninyo, para magkaroon ng maayos na doktrina, dapat magbasa ng Bible. Okay? At pakikita ko po sa inyo ito na nag-play out rin po ito sa scripture sa pamamagitan po ng mga Pharisees and Sadducees. Okay? Now, kung papansinin ninyo, yung mga Pharisees and Sadducees, ito po yung mga tao na in our days, we would consider them sila yung mga leaders ng mga churches and things like that. Okay? Pero pansinin po ninyo, tingnan niyo po yung verse number 1. Sabi po doon, at that time, Jesus went on the Sabbath day through the corn, and his disciples were anhungered and began to pluck the ears of the corn and to eat. Okay, so ito po yung isang concept, isang pangyayari sa buhay po nila po ng mga disipulo at ni Jesus Christ, kung saan sila po ay nagugutom. So ang ginawa po nila, namitas po sila ng mais. Okay, now, ang problema po doon is ginawa po kasi nila yon during the Sabbath days. Okay, and alam po natin, sa customary po ng Sabbath, or sa batas po ng Sabbath, o hindi yung pagpulot ng steak para gawin mo panggato. Hindi po pwedeng gawin yon. Okay? So, itong mga Sabadista na to, okay, just to make a point, okay, mali yung ginagawa. Hindi pa rin sila naniniwala sa Sabbath kasi during Sabbath, ang ginagawa nila, pumupunta sila sa church. Okay? So, hindi po Sabbath yon. Kasi kung Sabbath yon, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Okay? So, but anyways, ito yung konsepto na yon. And ang nangyari, dahil nagugutom yung mga disipulo, ginawa nila, namita sila ng mais. Verse 2, sabi po doon, and when the Pharisees saw it, they said unto him, behold, the disciples do that which is not lawful to do upon the Sabbath. Bakit? Kasi nga namitas po sila. Pero tingnan niyo yung response ni Jesus Christ sa verse number 3. Sabi doon, but he said unto them, have ye not read? Okay?
Ano yung paniniwala ng mga Pariseo? Na hindi nila maunawaan yung konsepto ng Sabat. Bakit? Kasi hindi nila, sabi ni Jesus Christ, have you not read? Hindi sinabi ni Jesus Christ, have you listened to the preaching? Right? Hindi niya sinabi na, hindi mo ba nakita? Hindi mo ba narinig? Ang sinasabi ni Jesus Christ, bakit hindi mo ba nabasa? Bakit? Kasi yung pinipaint na picture ni Jesus Christ is itong mga Pariseo na to, sila ay mukhang spiritual tingnan dahil sila ay mga spiritual leaders. Pero well, in fact, hindi sila nagbabasa ng Bible. So, ang nangyayari is yung doktrina nila about the Sabbath day, dahil hindi sila nagbabasa ng Bible, mali. Pangit yung doktrina, bakit? Kasi hindi sila nagbabasa ng Bible, kahit na sila ay spiritual leaders. Sabi doon, have you not read what David did when he was an hungered, and they that were with him? Sabi ng verse 1, tanong ko sa verse 5, sabi doon, or, have you not read in the law how that on the Sabbath days, the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless, right? Kasi mayroong kwento dito sa Bible, mga kapatid, ito pong verse 3, yung kwento po na pinapatutuhanan po dyan ni Jesus Christ is yung kwento po kung saan tataka si David, I believe it's in 1 Samuel, something like that, pero sa 1 Samuel po yun. Yun po yung kwento kung saan tataka si David kay Saul at pumunta siya doon sa temple at kinuha niya yung espada ni Goliath. Tapos tinanong niya si Abiathar kung ano yung pagkain na meron sila doon. Sabi niya, meron lang kami ditong tinapay na naka-offer na. Right? And ang batas is dapat, ang pwede lang kumain ng bread na yon is actually mga priest. Pero si King David hindi po siya priest. Pero anyways, kinuha niya naman yon. Kinuha niya pa rin yun, kinain niya pa rin. At hindi po siya kinondemn ng Bible regarding to that. Okay? Kasi tinapay lang naman yun. Hindi naman po talaga spiritually. Wala po spiritual significance yung tinapay kung hindi siya nasa ceremony. Right? Or, kung titignan nyo rin, di ba, yung konsepto ng mga pari sa templo, yun yung verse number 5, na kahit na sila po ay Sabbath day, right, sila pa rin po ay nagtatrabaho kasi sila po yung nag-offer ng mga hayop doon po sa tabernacle, right? Punta po kayo ng chapter 19, Matthew chapter 19. Matthew chapter number 19. So nakita po natin, dahil hindi nagbasa yung mga Pharisee ng Bible, according kay Jesus, na mess up po nila yung doctrine po nila about the Sabbath. Verse 3, Matthew 19 verse 3, sabi po doon, the Pharisees also came unto him, tempting him and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? So, sinasabi po ng Bible, pag tinatanong ng Pariseo sa kanila, okay, now given, here's the thing, okay, given na gusto lang siyang dayain itong mga Pariseo na to, para magkaroon siya ng problema with the Roman soldiers, okay, pero tinatanong po ng mga Pariseo kay Jesus Christ is, tama ba na i-divorce or alisin nyo or hiwalayan ninyo yung inyong mga asawa for every cause? Okay? So, tinatanong nila, and kung iisipin niyo, di ba? Ito rin yung same issues na meron tayo ngayong panahon na to, 2023, wherein may mga tao nagtatanong, ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa divorce? Right? Ang sabi doon, verse number 4, and he answered and said unto them, have you not read? Again, yun po yung tinatanong po ni Jesus Christ. Hindi nyo ba nabasa? Right? Kasi hindi sila nagbabasa. Have you not read that he that made them at the beginning, made them male and female? So, tinatanong ni Jesus Christ na hindi nyo ba nabasa na ang konsepto tungkol sa divorce is may mga tao or na ang tao ay ginawa ng Diyos ng una, male and female, at ang sabi ng Bible na sila ay iisang laman kapag sila ay kinasal at hindi na sila po pwede paghiwalayan. Okay? So, yun yung konsepto ng maraming tao. Pero tingnan niyo yung mga tao na hindi nagbabasa ng Bible. Binibigyan nila ng logical reason kung bakit kailangan ng tao hiwalayan yung kanilang pamilya. Or yung maghiwalay yung mag-asawa. Paano kapag binubugbog? Or paano kapag ganito kasalanan? Ano kailangan natin gawin? Well, number 1, kung pinakasalan mo na yan, bago ka magpakasal, chinek mo na muna yung background yan, right? So, kung if ever the case na huli ka, at nakapangasawa ka ng tao na sinasaktan ka, binubugbog ka, number 1, kasalanan mo yun. Okay? Don't blame the government. Kasalanan mo kung bakit ka nakapangasawa ng, alam mo yun, ng bubugbog. Okay? So, pero, again, ang batas ay, ang sinasabi ng Diyos, or sinasabi ng Bible na ikaw, dahil kayo ay mag-asawa na,
hindi kayo po pwede na maghiwalay whatsoever the reason is. Okay? Punta po kayo ng Matthew 22. Isa pa po example. Anong ginagawa po natin? Binibigyan ko po kayo ng mga example ng mga doctrines ng Biblia na merong maling perspective ang mga tao. At ang sinasabi ni Jesus Christ sa mga tao na tunong panahon niya, bakit hindi nyo ba nabasa? Kasi ang pinakamalaking concept, kasi ang konsepto is dahil hindi sila nagbabasa, yung doktrina nila mali. And the reason why maraming mga tao mali pagdating sa doktrina ng salita ng Diyos is because of the fact na maraming mga tao hindi nagbabasa ng Bible. Okay, nag-check ako actually ng survey bago ko, nung piniprepare ko yung sermon na to. Nag-check ako ng survey kung ano daw yung percentage ng, or ano daw yung kung nagbabasa ba daw yung mga Pilipino ng Bible. Okay, and surprisingly, alam niyo, sabi doon sa survey, okay, 75% ng mga Pilipino, okay, nagbabasa daw ng Bible. Okay? And I was like, hindi ako naniniwala na 75% ng mga Pilipino ang nagbabasa ng Bible. Kasi kung 75% ng Pilipinas ang nagbabasa ng Bible, malamang alam na natin ngayon dapat, maraming mga tao na ngayon ang alam na if a man lie with a mankind as he lied with a womankind, both of them have committed abomination, they should surely be put to death, their blood shall be upon them, right? Or maraming mga tao dapat na nagsasabi na kapag buboto ka, okay, dapat ang piliin mo is yung hindi covetous and things like that. Kung talagang binabasa nila yung Bible, okay? Or malamang binabasa man nila yon, okay, pero hindi sila saved, so hindi nila naintindihan either which, okay, walang epekto sa kanila sa salita ng Diyos. But anyways, okay, sasabi ko po, is ano ba yung importansya ng pagbabasa ng Bible? Ang importansya ng pagbabasa ng Bible is number one, para tayo mga kapatid magkaroon po ng maayos na doktrina, ng magandang mabuting doktrina at mailayo tayo sa kung ano man yung mga masasamang doktrina. Diyan sa Matthew 22, isang example pa po, sabi ng Bible, at the same day, verse number 23, Matthew 22:23, the same day came to him the Sadducees which say that there is no resurrection, and asked him, saying, Master, Moses said, if a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. Now, there were with us 7 brethren, and the first, when he had married a wife, deceased, and having no issue, left his wife unto his brother. Likewise, the second also, and the third also unto the seventh. And the last of all the women died also. Now, number 1, gusto ko pumunawaan ninyo sa kwento po na to. Okay, I don't really think na itong kwento po na to real life situation. Okay? Kasi siguro naman, number 1, walang magkakapatid na gugustuhan yung isang babae, right, na mapangasawa, right? And secondly, kung yung isang babae na pangasawa ng 7 magkakapatid at lahat sila namatay, okay, hindi ba dapat tanungin natin yung babae, ano bang ginagawa mo sa kanila? Bakit sila namamatay, right? So, I don't really think na ito pong kwento po na to ay true to life. Pero nevertheless, ito po yung sabi po ni Jesus Christ. Therefore, ito po yung question kay Jesus Christ. Therefore, in the resurrection, whose wife shall she be of the 7? For they all had her. So, tinatanong ng mga Pariseo or ng mga Sadduceo, kasi, and just a background check para maunawaan po ninyo. Ito po mga Sadduceo po na to, kaya po nila tinanong tong question na to kasi hindi po sila naniniwala sa resurrection. Okay? So, it's sort of like na minamak nila yung teaching ng resurrection. Ito katulad dito, sabi ni Moses. Kapag ang isang tao namatay, kapag ang isang lalaki nakapangasawa tapos namatay, kailangan siyang pangasawahin ng kapatid hanggang sa para magkaroon sila ng anak para doon sa namatay. So, ibig po bang sabihin kapag sila ay na-resurrect at lahat sila namatay? So, kanino siya magiging asawa? 7 silang napangasawa ng babae. Tama? So, it's a mock. Ito pong question na to ay sinusubukang i-mock yung konsepto ng resurrection. Kasi itong mga Sadduceo po na to, hindi po sila naniniwala sa resurrection. At ito po yung ni Jesus Christ, verse number 29. Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the Scriptures, nor the power of God, for in the resurrection neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living.
So, dalawang concept, sabi ni Jesus Christ, number one, nagkakamali kayo ng interpretation ninyo kasi hindi ninyo alam yung scripture. Sabi doon, you do err not knowing the scriptures. Hindi ninyo alam yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi doon sa verse number 20 sa verse number 31, sabi ni Jesus Christ, have ye not read? Again, ang konsepto is dahil hindi sila nagbabasa ng Bible, wala silang pangunawa sa salita po ng Diyos, and therefore, nagkakaroon po sila ng maling doktrina. Last example po natin para po sa point po na to. Punta po yung Mark 12. Mark 12. Sa Mark 12 po, nagbigay po ng parables si Jesus Christ about po dito sa isang vineyard or sa isang tao na meron pong vineyard. Basahin po natin na mabilis yung buong kwento. Mark 12 verse 1, sabi po ng Bible, and he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard and set an hedge about it, and dig a place for the wine fat, and build a tower, and let it out to the husbandman, and went into a far country. And at the season he sent to the husbandman a servant, that he might receive from the husbandman of the fruit of the vineyard, and they caught him and beat him and sent him away empty. So yung kwento po is tungkol po sa isang tao na nagtanim or na merong sakahan, so to speak. And pinaubayan niya po ito sa ilang mga tao para dahil siya po ay nagbakasyon or something like that. Okay, and sabi ng Bible, na nung panahon na ng tag-ani, nag-send siya ng mga representative niya para kunin yung ani, okay, kunin yung pero ang sabi ng mga nung mga pinagkatiwalaan niya, okay, hindi ka namin bibigyan, so ginawa nila, binubog nila, and so on and so forth. Now, to cut short, that is a representation of how God treated the children of Israel. Okay, kung saan, meron siyang binigay na anihan sa kanila, okay, which is yung buong mundo, kasi yung concept po ng Bible, ay yung concept po ng bayan po ng Israel, hindi po sila special nation without a reason. Okay? Sila po ay special nation dahil po sila ay pinili ng Diyos upang maging liwanag ng mundo at sila po yung mag-preach ng gospel sa Old Testament. Now, obviously, they epically failed on that. Nag-focus po sila sa sarili po nila. But nevertheless, ang naging kwento po ay nung sila ay sinisinginan ng Diyos sa kanilang trabaho, obviously, nag-send ang Panginoon ng mga prophets sa kanila. And sabi ni Jesus Christ, they persecuted all the prophets from Abel to Zacharias. Okay, so ibig sabihin doon, wala silang ginawa kundi persecute lang si yung mga prophet na binigay po. And sabi ng Bible na ultimately, kung tinignan niyo po doon sa parable, verse number 6. Sabi po doon, having yet therefore a son, his well-beloved, he sent him also last unto them, saying, they will reverence my son. But those husbandmen said among themselves, this is the heir, come let us kill him, and the inheritance shall be ours. So, representation po yun bilang na ang huling straw or ang huling chance ng bayan ng Israel ay nung ipinadala ng Diyos Ama, ang kanyang anak na si Jesus Christ, para po bigyan ng huling chance itong mga husbandmen that represents the nation of Israel. Now, unfortunate, and as we know, ang nangyari po ay pinatay nila ang Messiah, okay, and kaya po nangyari, nagalit po yung may-ari po noon, and sabi nga, di ba, sa verse number 9, sabi po doon, what shall therefore the Lord of the vineyard do? He shall come and destroy the husbandman and will give the vineyard unto others. Okay. So yun yung kwento na sinasabi ni Jesus Christ. Okay. Now obviously, na-open po dito yung mga Hudyo. Okay? Pero meron po sinasabi si Jesus Christ dito. Verse number 10. Tingnan niyo po yung verse number 10. Sabi doon, and have ye not read the scripture? The stone which the builders rejected is become the head of the corner. This was the Lord's doing and is marvelous in our eyes. So, ang pinupunit ni Jesus Christ is, dapat alam niyo na itong mga bagay na to kasi nasa Bible na siya. Ang question ni Jesus Christ, hindi niyo ba siya nabasa? Okay? And the reason kung bakit sila na-offend is kasi hindi nila nabasa yung part ng scripture, where in fact, sa verse number 12, sabi ng Bible, and they sought to lay hold on him, but feared the people, for they knew that he had spoken the parable against them, against the Pharisees and
against the Pharisees, and they left him and went their way. So, sinasabi ng Bible na itong mga tao na to, na-offend sila, okay, were in fact, so to speak, hindi sila dapat ma-offend kung sakaling nabasa na nila yung Psalms, na sabi po ng Bible, the stone which the builders reject is become the head of the corner. Right? So, ano makikita natin? Again, ang point is, magkakaroon ka ng magandang doktrina kung mababasa mo yung Bible. And the reason kung bakit maraming mga churches na hindi nagbabasa or na mali ang doktrina nila is dahil isa sa mga malalaking dahilan po doon is dahil yung mga pastor na nagtuturo sa kanila, hindi po nila binabasa yung Bible. Question, Brother Chris, hindi naman po kami magpapastor. Wala po kami plano magpastor. So bakit namin kailangan basahin yung Bible? Well, punta po kayo sa Acts chapter 17. Acts chapter number 17. Okay. Kasi ang pastor, ang dahilan kung bakit kayo kailangan magbasa din ng Bible is kasi ang pastor po ay hindi Diyos. Okay? And obviously, ang isang mabuting pastor will do his best para po i-preach yung salita ng Diyos ng tama. Okay? Pero even now and then, okay, makakagawa pa rin po siya ng pagkakamali. Okay? And bigyan ko ng example, last Wednesday nag-preach po ako, and instead po na ang masabi ko ay Peter bilang kanina ko lang nung isang araw ko lang napansin. Instead po na masabi ko na Peter bilang unang Santo Papa daw, sabi ng mga Katoliko, ang nasabi ko is Paul. Okay? So, mali po 'yon, okay? Pero here's the thing, okay? Ang gusto ko po unawa po sa inyo is ang mga pastor, ang mga preachers, sila po ay mga tao din na maaari din po sila magkamali. Okay? At dapat po ninyo maunawaan na isa po sa mga dahilan para magkaroon po ng magandang simbahan, na mayroong magandang doktrina, hindi lang po yung pastor ang nagbabasa ng Bible, kundi pati po yung mga miyembro ng nagbabasa po ng Bible. Okay? Ito example, okay? Verity Baptist Church Manila. Okay? Verity Baptist Church Manila, I hate to break it down to you, pero hindi po maganda ang Verity Baptist Church Manila dahil kay Brother Stocky lang. Okay? Isang aspeto lang po ng church po yun. Okay? Isang aspeto lang po yung preaching. Pero ang dahilan po kung bakit magandang church ang Verity Baptist Church Manila is sapagkat maraming mga tao po doon ang nagbibigay po ng panahon para basahin po sa kanila yung basahin po yung Bible sa sarili po nila. Okay? At ang epekto po nun ay si Brother Stocky na i-encourage po siya na maghanda ng sermon, okay, based sa salita ng Diyos, kasi alam po niya na kapag ako nagkamali, okay, malalaman ng mga miyembro na nagkamali ako kasi nagbabasa sila ng Bible. At yun din po ang encouragement sa akin na maghanda ng maayos na sermon, okay, na base sa Bible, kasi kung ang mga miyembro o ang mga pinag-preachan ko ay mga tao na nagbabasa ng Bible, eventually mauunawaan nila na yung tinuturo ko mali. At here's the thing, on the side note, on the other side, may mga pastor na malakas ang loob nila na hindi mag-prepare ng maayos na sermon, na walang Bible verse sa mga sermons nila, kasi alam naman nila na yung mga miyembro hindi nagbabasa ng Bible. So, meron silang opt-out na, ay, di naman ito mapapansin ng mga miyembro di ba? Pero dapat ang encouragement sa atin is, sabi ng Bible, ang i-encourage natin ng Bible na kahit ang mga miyembro, dapat po matuto sila magbasa ng Bible. Tingnan niyo po sa Acts chapter 17, tingnan niyo po yung verse number 10. Sabi po doon, and the brethren immediately, when sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. This, talking about the Bereans, okay, so sabi ng Bible, sinend si Paul at si Silas papunta sa Bereans. At itong mga Bereans, sabi ng Bible, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Kung titignan niyo po at kung babasahin po ninyo yung Bible sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, yung church po na yon, compared sa lahat ng churches na sa epistles ni Paul, okay, starting from Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Philippians, and things like that. Okay, kung i-compare niyo po yung epistles ni Paul tungkol sa mga churches po na to, ang Thessalonians po ang pinaka kino-comment ni Apostle Paul. Okay, isa po sa mga pinaka-kino-comment na churches ni Apostle Paul sa kanya po mga epistle ay isang Church of Thessalonians. In fact, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2, hindi na po kaya pumunta doon. Pero sabi po sa verse 13, sabi doon, for this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which ye heard of us, you receive it not as the word of men,
but as in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. So sabi ni Apostle Paul, nung siya ay nag-preach sa mga taga-Thessalonica, sabi ni Apostle Paul, tinanggap nila yung salita ko, hindi na parang katulad ng salita ng tao, kundi salita indeed ng Diyos, kasi totoo naman na ang sinasabi ni Paul ay salita ng Diyos. Okay? At kasi nung panahon na yun, hindi pa buo yung Bible, and when Paul preached under the inspiration of the Holy Ghost, doon po sinasabi yung scripture, yung po yung tinuturo ni Apostle Paul, yun po yung epistle of the first epistle of the Thessalonica, second epistle to the Church of Thessalonica. Okay? So, which is a good attitude. Tama? Na kung kayo na sa loob ng church, dapat bilang mga membro, dapat kapag nag-preach yung pastor, okay, or yung preacher, dapat meron tayong attitude na ito, ang sinasabi niya ay hindi salita ng tao, kundi whereas, in fact, indeed, salita po ng Diyos. Okay? Ang membro po ng isang simbahan, meron po siyang innate characteristic na siya po ay dependent sa, tinuturing niya na ang salita na sinasabi po ng pastor ay salita po ng Diyos. Which is, sa akin, tama po yun. Okay? Ang problema is kapag tinuring niya na lang yun ng salita ng Diyos, okay, na hindi niya na po chinek sa Bible whatsoever kung tama yung sinabi niya. Okay? Yun po yung dahilan kung bakit sabi ng Bible, mas noble, mas maganda yung ginawa ng mga Bereans compared sa Thessalonica or sa mga Thessalonians. Kasi yung mga Thessalonians, ang ginawa nila, tinanggap lang nila yung salita ng Diyos bilang yung preaching ni Paul, bilang salita ng Diyos, wherein talagang yun ang salita ng Diyos. Pero itong mga Berean, hindi sila na-satisfy doon. Kasi sabi doon sa Acts chapter 17, nandiyan pa rin, di ba? Sabi doon sa verse number 11, in that they received the word with all readiness of mind. So ano yun? Tinanggap nila yung salita bilang salita ng Diyos. Pero may kadugtong, sabi ng Bible, and search the scriptures daily whether those things were so. So sabi ng Bible na hindi sila na-satisfy na tanggapin yung salita ng Diyos, but rather, tinignan nila yung scripture, they search the scriptures daily kung totoo ba yung sinasabi ni Paul and Silas. Hindi dahil masama na influensya si Paul at saka si Silas, it's just that gusto nilang malaman kung totoo ba na sinasabi yun ni Apostol Pablo o ni Silas, right? Kasi ang pangit sa isang simbahan, mga kapatid, is kapag tinanong kayo, bakit ka naniniwala sa salvation by grace alone, through faith alone, without works? Kasi po sabi ni Brother Stocky, or sabi po ni Pastor Jimenez, or something like that, okay? Where in fact, kung maraming mga Baptist churches, mga kapatid, ganyan na. Na kapag tinanong mo sila, ano paniniwala mo sa salvation? Sabi ni Pastor, by grace daw eh. Sabi ni Pastor, repent of your sins eh. Right? Whereas, hindi naman natingin na sa Bible kung saan saan ba talaga sinabi na repent of your sins? Okay? Kung yung man ang paniniwala nila, kung totoo mang Bible yon na kailangan mo magsisi ng kasalanan. Nasaan sa Bible yung repent of your sins? Hindi nila mapakita yon kasi wala naman sa Bible, number one. And secondly, nagbabase lang sila kung saan yung sinasabi ng Bible. For example, mga dating daan, for example, right? Okay? Mayayabang sila, right? At kapag hinamon mo sila, hindi pa, mali naman yung tinuturo mo. Okay, sige, pakita mo sa akin sa Bible saan yung tinuturo mo. Hindi, manood ka na lang kay Brother Eli. Patay na yun eh. Di ba? Yun yung palagi nila sinasabi, manood ka na lang kay Brother Eli, pakinggan mo si Brother Eli, pakinggan mo si Brother. Kung ganyan ang setup nyo, mga kapatid, okay, sa tingin nyo ba maganda yung dating daan ng church? Right? Hindi maganda. I mean, isa lang sa pinakamalaki nilang problema, isa lang sa mga marami nilang problema, pero gusto ko makuha ninyo is ang dahilan kung bakit ganun ang church nila is kasi nakabase sila kay Brother Eli. So, nung namatay si Brother Eli, napunta sa impyerno, ayun sila ngayon, wala na sila, di ba? I mean, ano yung pinapanood nila ngayon, right? Puro mga tapes ni Soriano, right? So, si Soriano tuloy ngayon na immortalize, o naging siyang sort of like God, okay, kasi ang pinapakinggan nila is si Brother Eli, right? Wala nang marunong magturo sa kanila, si Brother Eli na lang, kasi doon sila nakabase. Okay? So, ayaw natin mangyari sa atin yon. Ayaw natin mangyari yun sa mga churches na meron tayo. Okay? Kaya, ini-encourage natin na ang mga membro, hindi lang ang mga pastor, or yung mga nag-preach o magbasa ng Bible, kung hindi pati na rin po ang mga tao. Ito po kayo sa Habakkuk chapter number 2. Habakkuk chapter number 2. So, unang punto po, para po magkaroon tayo ng magandang doktrina, kailangan po natin basahin po yung Bible.
Pero gusto ko rin pong manawanin po ninyo na ito po ay para po sa pansarili po ninyong kabutihan. Okay? Habakuk chapter 2, kung makikita niyo po yung Jonah, so Jonah, Micah, Nahum, Habakuk. Habakuk chapter 2. Habakuk chapter number 2. Yan po yung verse number 1. Habakuk chapter number 2, verse number 1. I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. Verse number 2 sabi ng Bible, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tables that he may run that readeth it. So sabi ng Bible, ito si Habakuk, nag-aantay siya ng guidance ng Holy Spirit sa kanya. Tinatanong niya kung ano yung sasabihin niya, kung ano yung sasabihin sa kanya ng Diyos. And ang sabi sa kanya ng Diyos, itong vision na makikita mo, kailangan mo itong isulat, make it plain upon the tables that he may run that readeth it. Okay, he may run that readeth it. Gusto ko pumunawaan niyo yung concept ng he may run that readeth it. Okay, kasi ang pangalawang point, gusto ko pumunawaan niyo, hindi lang para magkaroon tayo ng maayos na doktrina sa loob ng church. Ang dahilan kung ba't kailangan natin magbasa ng Bible, pero kailangan po natin magbasa ng Bible para po tayo ay manatili sa ating buhay pananampalataya. Okay? Kasi pansinin niyo yung sinabi ni Habakuk, ng Diyos kay Habakuk. Sabi niya, kailangan mong isulat yung makikita mo para yung mga magbabasa, pwedeng tumakbo. He may run that readeth it. Okay? So, yung makakabasa, pwede siyang tumakbo. At kung titingnan niyo yung word na run, right? Doon kayo sa Hebrews kanina, balik kayo sa Hebrews chapter 12. Kasi gusto ko maunawaan niyo yung run na yun, hindi siya coincidence. Okay? Kasi meron tayong race rather, na kailangan nating takbuhin. Right? Hebrews chapter number 12, tingnan niyo po sa verse number 1. Sabi ng Bible, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So sabi ng Bible, meron tayong race, meron tayong karera na kailangang takbuhin. And sabi ng Diyos kay Habakuk na kailangan mong isulat yung makikita mong vision para yung makakapagbasa, makakatakbo. Okay? Bakit? Kasi kailangan ninyong tumakbo sa buhay pananampalataya. So ang concept na gusto ko pakita sa inyo is para manatili kayo sa pagtakbo, okay, kailangan ninyong manatili sa pagbabasa. Kasi he may run, that readeth it. Okay? Yung magbabasa, makakatakbo, at makakatakbo ka lang kung magbabasa ka. Right? Kasi kung hindi ka magbabasa, okay, hindi ka makakapag... I don't care kung gaano ka sa tingin mo katatag na Kristiyano, mga kapatid. Okay, sabi ng Bible, take heed lest ye fall. Okay, so kung sa tingin mo na ikaw ay malakas na Kristiyano, hindi, kahit hindi ako magbasa ng Bible, kaya ko pa rin manatili sa buhay pananampalataya. I'm sorry, hindi nangyayari yun. Okay? Kasi tingnan nyo, balik kayo sa pinanggalingan natin kanina, 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Tingnan nyo yung verse number 1. Sabi doon, 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Okay, nakita niyo po yun. Sabi ng Bible, na sa darating na panahon at the end times, may mga tao daw na sila ay aalis sa pananampalataya. Okay? Now, ano ibig sabihin nun? Now, para masabi mo na umalis ka sa pananampalataya, kailangan meron kang pananampalataya. Tama? Kasi hindi ka naman po pwedeng umalis sa isang bagay na wala ka. Ano sinasabi ko? Itong mga tao na to sa first part at least, kasi sa verse 2, pag tinignan niyo po yun, it talks about the reprobate, pero I believe, doon sa unang part po na yun, kino-consider po ni Paul kay Timothy, at sinasabi niya, merong mga tao sa church mo na save sila, okay, pero sila ay aalis sa pananampalataya. Okay? Ano sabi doon? Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Okay, isipin mo yun. May mga tao daw na aalis sa pananampalataya
sila daw ay makikinig sa mga seducing spirits and doctrines at sa mga doktrina ng mga diablo. Sa tingin nyo, paano mangyayari yun? I mean, mangyayari ba yun sa mga tao na araw-araw nagbabasa ng Bible? Right? Mangyayari ba yun sa mga tao na laging ang hawak nila ay King James Bible, binabasa nila, nagme-meditate sila doon? Hindi. Right? Bakit? Kasi nga, ang konsepto is para manatili ka sa buhay pananampalataya mo, okay, kailangan mong basahin yung salita ng Diyos. Okay? Kasi kung babasahin mo yung salita ng Diyos, yung salita ng Diyos mismo yung magsasabi sa'yo kung ano yung tamang mong gawin para maitakbo mo na maayos yung buhay pananampalataya mo. Okay? And here's the thing, okay? Doon pumapasok din yung essence ng importansya ng church. Kasi kung walang church na mag-encourage sa inyo para basahin yung Bible, hindi nyo babasahin yung Bible. Right? Kasi here's the thing, ako, personal experience ko mga kapatid, nung ako, bago mag-Verity Baptist Church, okay, nabasa ko po yung Bible, around 3 times. Okay? And that is, 5 years na po akong saved. Okay? 3 times lang. Nabasa ko Bible cover to cover. Pero kung compare niyo 5 years na akong saved noon. Bakit? Kasi hindi ko po binabasa yung Bible araw-araw. And I started picking up ng pagbabasa ng Bible nung meron ng Verity Baptist Church Manila. Kasi yung mga tao na i-encourage ka. Like, for example, in every January, meron tayong ginagawa na Bible reading chart na binibigay sa lahat ng mga miyembro para mabasa niyo yung buong New Testament for 1 month. At naalala ko nung anong ginawa yung maraming mga tao ang tatanong sa akin, Brother Chris, doable ba talaga yun? Doable ba talaga na 9 chapters a day mababasa mo yung Bible kapag magsiseparate ka ng 30 minutes per day, magagawa mo yun? Okay, kasi here's the thing, marami nakagawa sa Manila. Okay, marami nakagawa sa Manila, I believe marami nakagawa sa Pampanga, at maraming gumagawa ng pag nag-separate ka ng 30 minutes per day sa Bible reading, para sa Bible reading mo, mako-cover mo ang Bible ng isang beses sa isang taon. Okay? Hindi mahirap. Kung 30 minutes mo mababasahin ng Bible araw-araw, hindi lang isang beses mo siya mababasa. Kasi yung isang beses, I believe 15 minutes lang yun. Pag nag-alat ka ng 15 minutes ng isang araw mo sa pagbabasa ng Bible, mako-cover mo yung buong Bible ng isang beses sa isang taon. 15 minutes. Okay? Now, kung gusto mong basahin yung New Testament for the whole month, okay, pwede mong basahin yun 30 minutes per day. Tapos yun. But here's the thing, nagagawa namin yun. Hindi dahil magaling kami, nagagawa namin yun dahil may church na nag-encourage sa amin na gawin yun. Okay? And again, culture kasi yun mga kapatid eh. Culture yun ng mga mananampalataya na ito yung gusto namin gawin at gusto namin mamuhay. Kaya po, kaya importante din yung church. Kaya itong mga tao, kaya pala sabi, kasi itong mga tao na wala sa church, nakakala mo sa internet magagaling sila. Okay, pero wala naman sila sa church. Okay, huwag nyo sabihin sa akin na nagbabasa sila ng Bible araw-araw. Kasi yung mga keyboard warriors, I believe, here's the thing, kung marami silang oras sa Facebook, malamang hindi sila nagbabasa ng Bible. Okay, hindi ko nila lahat ha, pero sinasabi ko, kung keyboard warrior ka, okay, tapos lagi ka na sa Facebook, malamang sa malamang, hindi mo binabasa yung Bible. Okay? Kasi kung nasa Bible ka, kung nagbabasa ka ng Bible, mismong Facebook, isusuka mo. Okay? Sa mga nakikita mo sa Facebook. Okay? Anyways, ito po kayo ng Deuteronomy chapter number 17. Deuteronomy chapter number 17. So, again, number 1, sabi ng Bible, ang punto po natin, ano yung kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos? Number 1, kailangan po natin basahin para magkaroon po tayo ng maayos na doktrina. Number 2, kailangan po natin basahin ng Bible para tayo itumagal sa buhay pananampalataya po natin. At number 3, ang gusto ko po maunawaan po ninyo na ang pagbabasa po ng Bible, inuutos po ng Diyos na gawin po natin araw-araw. Okay, hindi po siya once a week, hindi po siya once every other day. Okay, sa sabi po ng Bible, kailangan po natin siyang basahin araw-araw. Tingnan niyo po sa Deuteronomy chapter number 17, tingnan sa verse number 14. Tingnan po natin basahin sa verse number 14. Sabi po doon, when thou art come to the land which the Lord thy God giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, I will set a king over me. Make like as all the nations that are about me. Thou shalt be in any wise set him king over thee, whom the Lord that thy God shall choose. One from among thy brethren shall thou set king over thee.
that thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother. So, ito po yung dahilan po, ito po yung gagawin po ng bayan ng Israel once sila ay pupili ng hari. Okay? Ito yung requirements, verse 16. Sabi po that, but he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply her horses, for as much as the Lord had said unto you, ye shall henceforth return no more that way. So, hindi po pwedeng bumalik ng Egypt, hindi po pwedeng magkaroon ng maraming kabayo, neither shall he multiply wives, verse 17, to himself, that his heart turn not away, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. Ano yung dapat niyang gawin? Kung hindi niya ito dapat gawin, ano dapat niyang gawin? Verse 18, and it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write a copy of the law of the book, he shall write him a copy of this law in the book out of that which is before the priests and the Levites, and it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law, and the statutes to do them. Ang sinasabi ng Bible na kapag meron kang hari, and by the way, dito nag-appeal sa akin, Brother Chris, kasi hindi naman ako para. Sabi ng Bible sa 1 Peter, tayo po ay mga priests and kings ng Panginoong Jesucristo sa New Testament. So tayo po ay kabilang po dito sa royalty na sinasabi na kailangan ninyong magkaroon ng kopya ng salita ng Diyos. At sabi doon sa verse number 18, sabi doon sa verse number 19, and it shall be with him, and he shall read therein all the days of thy life. So, araw-araw po, kailangan natin binabasa yung salita po. Hindi once a week, hindi once a month, hindi once every other day, kundi sabi po ng Bible, araw-araw po. Okay, sabi ng, hindi na po kailangan pumunta po dito sa mga verses po. Pero sabi po ni Job sa Job 23 verse 12, sabi po, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of mouth more than my necessary food. So sabi ni Job, ako ay binigay ko yung sarili ko, mas pinahalagahan ko yung salita ng Diyos, yung kanyang salita, kaysa sa pangangailangan ko physical. Okay? And again, the comparison na lagi natin sinasabi, kung ikaw, kailangan mong kumain araw-araw, the same thing na kailangan ninyong kailangan nyo magbasa ng Bible. Last place po, Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Ako pumunta po yung Joshua chapter 1, doon po sa bulletin po natin nakalagay po itong verse ito. Sabi sa Revelation 1:3, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Sabi ng Bible, blessed ang isang tao, pinagpala ang tao na nagbabasa, at ang nakikinig sa mga propesiya ng salita. Hindi lang sa book of Revelation, obviously, but also sa buong book. Okay, nag-apply po yung sa buong libro. Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Hindi niya po sinabi na every other day. Tama? Sabi niya po doon, thou shalt meditate therein day and night. Para saan? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Alam niyo, sabi ng Bible, meron pong bad success, meron pong good success. So, ibig sabihin po nun, meron pong bad success. Okay? And yung bad success is yung tagumpay na tinitingnan po ng mga tao na meron kang malaking bahay, marami kang kotse, sikat ka, okay? Pero, bad success yun mga kapatid. Kasi kung good success yun, bakit marami yung mga artista na nagpapakamatay? Right? Yun ang point ko. And, ang sabi ng Bible, para magkaroon ka ng good success, so to speak, or magandang katagumpayan, ang sabi ng Bible, kailangan magbasa ka ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, thou shalt meditate therein day and night. Why? Kasi kailangan, kung babasahin nyo to, doon nyo malalaman yung mga dapat ninyong gawin. And again, doon kayo magkakaroon ng katagumpayan. Just pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat pa sa araw po ito na pinagkalabos po sa amin. Amin pong hindi Ama na kayo nga po, Lord, ang tumabay po sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, na ma-encourage po kami na nabasahin po ang buong salita po ng Bible. Namin niyo po ang buong salita, Panginoon. We pray na tulungan niyo po ito na mag-set aside ng 15 minutes araw-araw upang mabasa, Panginoon, ang inyong salita. Nang sa gayon, Panginoon, hindi po kami maging bulag na susunod na lang po sa anumang po sinasabi ng mga tao. Panginoon, tulungan niyo po ang Panginoon na tulad ng mga commandment sa amin. Kaya pa, Panginoon, lahat sa amin po mga buhay. Tawarin niyo po ang sa mga kasalanan. Christ in my prayer. Amen.